Natapos na nga po mga idol ang ikasyam na araw ng free agency pero napakarami pa ring magagaling na available sa free agency market. Ngunit sa kabila niyan, wala pa rin namang nagagawa o nakukuha ang front office ng Golden State Warriors. Kaya hindi na nakakagulat bakit halos lahat ng mga analyst pinagtatawanan, binabatikos na ang team, lalo na ang general manager na si Mike Dunleavy. May ilan nga dito ang nauubusan na ng pasensya sa kanya. In fact, namura pa nga siya ng mga fans sa tinatawag na useless sa hindi pa rin paggawa ng move para mapalakas ang team. Napakasinungaling nga daw nito nang sabihin ng Warriors noon na ready ang team na gumawa ng trade, pero hanggang ngayon wala pa ring nagagawa. Maging ang trade na lakay Kuminga nakatenga, kaya suggest ng mga fans kailangan na nga daw palitan si Mike Dunleavy Jr. kung hindi ito gagawa ng move dahil siya nga daw ang sisira ng kanilang magiging kampanya next season. Samantala, ibinulgar nga ngayon na may pagkakataon na nga sana ang Los Angeles Lakers na makuha o makakuha ng superstar sa isang trade. Ngunit mas pinili pa rin naman ang front office kumuha ng mga player galing sa free agency kagaya ni DeAndre Ayton at Jake LaRavia. Kaya wala silang binitawan ni isa mang asset at draft pick. Bukod dyan, binigyan lang naman nila ng dalawa ang ito ng 2 taong kontrata. Kaya majority ng mga players ngayon sa Lakers meron na lamang short-term contract. Pero meron rin naman ngang rason sa likod ng ginawang ito ni Rob Pelinka. At yan dahil plano nga ng front office makipag-agawan sa mga superstar na magiging available sa 2027. Alam nga nila na maraming superstar ang magiging available sa taong yan kagaya ni Giannis Antetokounmpo at Nikola Jokic na parehong hindi pa kumukuha ng extension sa kanilang team na Milwaukee at Denver. Kaya malaki ang chance ang makuha either si Giannis o si Jokic para maitandem nila kay Luka Doncic. Samantala, natapos na nga ang mga laro sa California Classic at Salt Lake City Summer League. Kaya makakapag-focus na ang mga team sa totoong Summer League na gaganapin sa Las Vegas na mag-uumpisa na sa July 11 hanggang July 21. Magkakaroon dito ng 10 araw na bakbakan na bubuuhin ng mga batang player. Pero sa dami ng mga malalarong magpa-participate, ang pinaka-inaabangan nga ngayon ng mga analyst ay ang totoong hahatak ng viewers. In fact, base sa inilabas na balita, aabot sa $2,500 ang pinakamataas at $650 naman ang pinakamababang tickets sa magiging laban ng Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers sa unang araw ng Las Vegas Summer League. At lahat ng yan dahil sa unang paghaharap ng 2025 first overall pick na si Cooper Flagg at ang anak ni Lebron na si Bronny James nagigil patunayan ng kanyang sarili sa mga fans, haters at analysts. Kaya mukhang silang dalawa ang bubuhat ngayon sa kita sa NBA Summer League.